Mainit pa rin ang ulo ni Vinson nang makabalik siya sa mansyon. Ilang lugar nang nilibot niya pero wala siyang makuhang palatandaan kung nasaan si Calista. "Where are you hiding, Calista?" Naasar na bulong niya habang paakyat ng elevator. Tulog ng mga tao dahil madaling araw na, kaya naman wala nang istorbo sa kanya kung hindi ay baka mapagbuntunan niya ito ng galit. Vinson was exhausted. Hindi siya nakatulog sa buong biyahe pabalik ng Pilipinas mula Morocco dahil nag-aalala siya para kay Calista. Nang makapasok siya sa kwarto nila ni Calista, ay pamilyar na amoy nito ang sumalubong sa kanya. Damn it! Hindi niya mapigilang magmura dahil lalo siyang nananabik sa asawa. Patay na ang ilaw sa loob ng kwarto, pero dahil sa sinag ng buwan na natatakpan lamang ng manipis na kortina, ay may liwanag na gumagabay sa kanya. Inalis niya ang suot na korbata habang naglalakad patungo sa banyo, pero natigilan siya nang biglang nakarinig ng kaluskos mula sa kama. Agad na bumaling ang tingin niya doon at ganun na lang ang gulat niya nang makitang may nakaumbok na katawan doon. Biglang kumilos ang bulto at ngayon lang napagtanto ni Vinson ng pajamas na suot nito yung pajamas na sinusuot ni Calista. "She's back!" Bumakas ang tuwa sa mukha niya at mabilis na lumapit sa kama matapos i-on ang maliit na ilaw sa sulok. "Calista?" Mahina niyang tawag. His one knee knelt on the bed and his hand reached out to touch Calista. But the moment the figure turned her face around, his body stiffened. "Vinson, you're back? Odelia, what are you doing in my room and with my wife's pajamas?" Agad na bulyaw dito ni Vinson. Hindi niya akalaing ang babaeng ito ang nakahiga sa kama niya. Mabilis siyang bumaba at madilim ang mukhang tinitigan ito. His hands, as he stared at her darkly with every gaze piercing like a sharp arrow. Inaantok na kinusot nitong mata at patamad na bumangon pero hindi kaagad to bumaba at nanatiling nakaupo sa kama. "Lola Rhea asked me to sleep in the guest room. Pero alam mo namang hindi ako sanay na matulog sa hindi pamilyar na lugar. At ikaw lang ang kilala ko dito kaya hinahanap-hanap kong presensya mo. And also, Lucy took Santino away so I have the bed all to myself." "Get out!" Sigaw niya sabay turo sa pinto. Matigas ang pagkakasabi niya at sinisiguro na susundin siya ni Odelia. "Pwede kang matulog sa ibang kwarto, wag lang dito." Kahit gaano katindi ang galit sa mukha ni Vinson ay baliwala yun kay Odelia. Ibinuka nito ang dalawang braso at muling humilata sa kama. "Ano bang problema, Vinson? Wala naman ditong asawa mo, hindi ba? Sa tingin ko, kahit nandito si Calista, hahayaan niya ako matulog sa kama niya, kahit ni isang gabi lang." Nagsalubong ang makakapal na kilay ni Vinson habang nakapamewang pa rin na nakatungo dito. "If I said get out, you get out. Wala akong pakialam kung gusto ng asawa ko na matulog ka rito, pero ako hindi." Tumayo ito pero bigla namang na-reveal ang suot nito. She was wearing his wife's silky nighties at dahil maikli yun ay kitang-kitang magandang hubog ng katawan nito. Lalo pat sinadya nitong bagalan ng kilos sa tila inaakit siya. Pero wala yung epekto kay Vinson. "Sino nagsabi sa'yo na suotin mong damit ng asawa ko? Hubarin mo yan ngayon din." "Pero Vinson, alam mong wala pang ibang gamit ko dahil hindi pa nadadala ng assistant ko." "I don't care. Suotin mo ka ng suot mo pagdating dito." Nabigla si Odelia pero maya-may napalitan yun ng nangaakit ng ngiti. "Gusto mo akong maghubad sa harapan mo?" Habang sinasabi yun, hinawakan itong laylayan ng damit at akmang huhubarin pero mabilis siyang tumalikod. "I didn't tell you to do it here. I give you a minute to leave this room and change your clothes. Pwede mo na ring itapon yung damit na sinuot mo dahil marumi na." Iniwan niya ito at pumunta sa balcony sa kanan ni Garillo. Nawala ang pagod niya dahil siya galit kay Odelia. Kung hindi dahil sa babaeng ito ay hindi nagkanda leche-leche ang buhay niya. Maya-maya narinig niya na bumalik sa kwarto niya si Odelia at nakitang nakapagpalit na ito at suot ang damit na pagmamay-ari nito. "Vinson," tawag nito pero hindi siya lumingon kaya nagpatuloy ito sa pagsasalita. "Ang tagal-tagal na nating magkaibigan at magkakilala, pero bakit ang ilap mo pa rin sa akin?" Humithit ng sigarilyo si Vinson at malakas na binuga ang usok saka nagsalita.
Pamilyado na akong tao, Delia. Kung ano man ang meron tayo noon ay nag-iba na yun ngayon. Paano kung hindi mo na siya mahanap, Vinson? Anong gagawin mo? Will you give me a chance? Napaismit si Vinson sa narinig. Muli siyang humitit ng sigarilyo at matagal bago nagsalita. Imposible. Mahahanap at mahahanap ko si Calista kahit na maging abo pa ako. What if lang naman? Paano nga kung hindi mo na mahanap si Calista? Nandito pa rin naman ako. Pwede akong tumira kasama ka. Tutal ay mag-asawa naman tayo dahil kasal tayo sa abroad. Matabang nang ngumiti si Vinson. You do know that piece of paper is just for display, right? We did it for the sake of saving our families. Wala nang ibang ibig sabihin yun. Ang dahilan kung bakit sila nagpakasal ni Odelia ay dahil sa lolo niya. Tinakot siya nito na hindi ito magpapagamot at magpapa-opera kung hindi niya makitang kasal siya. Nang mga sandaling yon ay kasakasama niya si Odelia sa mansyon nila sa Amerika at wala siyang nagawa kundi ang pakasalan ito. Matagal na silang magkakilala ni Odelia kaya may tiwala siya dito na kapag dumating na ang araw na pwede na silang mag-divorce, ipapayag to. Kaya si Odelia ang piniresenta niya sa kanyang lolo bilang asawa. They obtained a marriage certificate and it was valid dahil alam niya hindi basta-bastang mapepeka ang kanyang lolo. Ang problema, ang sabi ng kanyang lolo ay kailangan magsagawa ng ingrandeng selebrasyon sa Pilipinas para ipagkalat sa mga kaibigan at kakilala nila. Nakasal na siya at yun ang ginawa ni Vinson. Nauna siyang bumalik sa Pilipinas para asikasuhin ang kasal kuno para lang mapasaya ang lolo niya. Pero ang problema ay hindi nakasunod sa kanya si Odelia. Dahil sa importanteng nangyari sa pamilya nito, kaya umuwi ito sa Morocco. Hindi na ito nakasunod sa Pilipinas. Fortunately, it was the day that Calista pulled him for a kiss to escape from her blind date. Hindi sana papayag si Vinson na itong ipipresenta niya sa kanyang lolo, pero may kung anong umudyok sa kanya para ipakilala to bilang asawa niya. Kahit hindi man naging totoo ang kasal nila, sa kanyang puso'y nakaukit ang pangalan ni Calista at pinapahalagahan niya ito. Dahil nga sa abala niya sa pagpapapel bilang asawa ni Calista na sa kalaunan ay nahulog ang loob niya, ay nakalimutan niyang tungkol kay Odelia. Muli nang umuwi ito sa Morocco, hindi na rin ito kumukontak sa kanya. Kaya ang akala niya ay ayos lang ang lahat. Gusto niyang pakasalan si Calista pero alam niyang hindi pwede hanggat kasal pa siya sa ibang bansa. Kaya naman pinuntahan niya si Odelia upang makipag-divorce dito. Ayaw niyang magalit sa kanya si Calista kaya nilihim niya rito ang tungkol kay Odelia. Ang balak niya sabihin ditong lahat kapag naayos niya ng divorce nila ni Odelia. Pero sinong mag-aakalang iiwanan na naman siya ng asawa? Ang isa pang problema, kaya siya natagalan sa ibang bansa at pagbalik-balik doon dahil pinahirapan siya ni Odelia. Hindi basta-bastang pumayag ang kaibigan na mag-divorce sila at humingi pa ito ng kung ano-anong kondisyon. Kaya mas lalong nagtagal ang proseso. Vinson, admit it. Gusto mo rin ng proposition ko, hindi ba? Iniwan ka na ni Calista at baka nga masaya na siya sa piling ng iba kasi hindi naman siya dito aalis ng walang dahilan. Hindi sumagot si Vinson at tinuro lang ang pinto habang nakatalikod dito. Makalipas ang 5 segundo, saka lang niya binuka ang bibig. Lumabas ka na, habang maayos pa kitang tinatrato, Odelia. Huwag mo kong pilitin na ipatapon kita sa labas. Kasing lamig ng hangin panggabi ang boses ni Vinson at sa persahan nitong pagpapaalis kay Odelia ay sapilitan siyang sinunod ng babae. Nanatili sa balkonahe si Vinson at tumingin sa langit na puno ng mga bituin. Hindi siya galit dahil nawawala si Calista, kundi labi siyang nag-aalala para dito. Paano kung may naengkwentro ito at may mangyaring masama dito? 6 months later, nakatanggap ng mensahe si Calista mula kay Via na tapos na ang bagong gusali na pinadesign sa kanya ni Vinson at kinakailangan na naroon si C, ang designer ng building para sa ribbon cutting. Hindi raw babayaran ng kumpanya ni Vinson ang natitirang balanse na nagkakahalaga ng 10 milyong piso hanggat hindi pumupunta si Kali. Calista drummed her fingers on top of the table while thinking deeply. Nasa garden siya ng bahay niya at naglalakad-lakad bilang exercise niya kada umaga. 1 buwan na lang bago siya manganak at kung pwede lang ay ayaw niya magbiyahe. Pero ang problema ay nawala ng supply ng RH negative na dugo sa ospital sa isla at kinakailangan niya ring bumalik sa Manila at kausapin si Frederick. Alam niyang hindi siya tatanggihan ng kapatid
pero ayaw naman niya na malaman ni Vincent kung nasaan siya. Triplets ang bata sa sinapupunan ni Calista at walang ibang nakakaalam kung hindi ang mga kasamahan niya sa CSS. Kahit si Navia at Thor na kinokontak siya, sa pamamagitan ng Morse code ay walang kaalam-alam. Dahil ang sabi ng mga to ay may taong tinalaga si Vincent para i-monitor ang kilos nila. Kaya kailangan nilang mag-ingat kung magpapadala sila ng mensahe sa isa't isa. Kali, I brought you breakfast. Napahinto si Calista nang marinig ang boses ni Caleb sa likuran niya. Nilingon niya ito at matipid na nginitian. Thanks, nag-abala ka pa? Inakbayan siya ni Caleb na hinayaan niya naman sa kainalalayan siyang makabalik sa bahay niya. This one was especially cooked for you by Antoinette. Nagniningning ang mata ni Calista sa narinig. Naging kaibigan niya si Antoinette na nagsimula itong tumira sa isla. Ilang taon nang nakakalipas. Pero dahil palagi itong abala sa negosyo ng magulang nito, ay minsan na lang silang makita. She's here? Tumango si Caleb. Yes, you can pay her a visit after you eat. May gagawin lang daw siya. Sa pagkakataong ito ay si Calista naman ang tumango. Nang sumagi sa isip niya tungkol sa mensahe ni Via, ay kaagad niyang pinaalam kay Caleb ang desisyon niya. Sigurado kang kaya mo na silang harapin? Caleb's voice was full of disdain. Mukhang ayaw siya nitong payagang umalis. Alam mo naman na kailangan ko rin na bumalik sa Maynila para sa panganganak ko. Hindi ba? Itinulak niya ang pintuan sa likod ng kusina saka pumasok. Nakakonekt ang hardin niya sa kusina at itong pinagkaabalahan niya sa nakalipas na 6 na buwan. Sumunod sa kanya si Caleb at dumiretso sa countertop. At doon inilagay ang supot ng lugaw. Nahihirapan na siyang umupo sa mababang upuan kaya sa bar stool siya umuupo dahil sa laki ng tiyan niya. Ihahatid kita doon pero kailangan mo ba talaga na pumunta pa sa ribbon cutting na yon? Napaismid si Calista. Of course, sayang din yung 10 milyon, okay? Malakas na napatawa si Caleb. As if naman hindi mo kayang kitain yung ganyang kalaking halaga sa isang araw lang. Lumapit to sa kanya sa kinakbayan siya sa balikat. I can give you that 10 million. Huwag ka lang bumalik sa Maynila. Sanay na si Calista sa paghawak ni Caleb sa kanya dahil halos magkapatid na rin ang turing nila sa isa't isa. Kailangan ko pa rin pumunta doon para kausapin ang kapatid ko. Tungkol sa dugo, hindi ba? Nagkibit ng balikat si Caleb at hindi na nagsalita. Tinulungan siya nito na isali ng lugaw at habang kumakain siya ay kinontak nito si Tyler para sa chopper na gagamitin nila paluwas ng Maynila. Kinabukasan, matapos ang pakikipagkwentuhan kay Antoinette ay gumayak na pabalik ng Maynila si Calista kasama si Caleb. Nagpahinga lang siya sandali sa bahay ng lalaki sa Alabang bago sila bumiyahe papuntang Makati kung saan gaganapin ang ribbon cutting. Si Caleb ang inutusan niya para kontakin si Navia at Thor upang katagpuin siya ng palihim sa venue. Ang balita sa kanya ni Via ay malilate ng dating si Vincent kaya imposibleng pagkakataon na magkita silang dalawa. Pero pagdating doon ni Calista ay nakahilera na sa pwesto ng executives si Vincent at naghihintay na lang para sa simula ng programa. Shit, is it too late to back down? Bulong niya sa sarili na aksidenteng magtamang mga mata nilang dalawa. Sa buong sandali hanggang sa matapos ang event ay pansin ni Calista na laging nakasaluyap sa kanya si Vincent. Hindi niya alam kung namumukhaan siya nito dahil may suot siyang manipis na face veil at natatakpan ang ilalim ng bahagi ng muka. Nakasuot din siya ng kulay itim na fascinator hat at halos matakpan ng noon niya dahil siya laki. Puting bestida ang kanyang suot at dahil malaki ang tiyan niya ay kumukurba yon sa damit niya. Gustong ikutin ni Calista ang gusali na siya mismo nag-design pero nananakit ng paa niya kaysa ibaba na lamang siya na natili. Siyang nag-design pero si Vincent pa rin ang masusunod sa mga final touches, lalo na sa loob at namangha si Calista sa nakita. The interior design was exquisite and suited Vincent's identity. Hindi na siya nagtaka dahil masyado tong maselan sa mga bagay na gusto nito. Ang sabi ni Calista sa sarili ay sa first floor lang siya mag-iikot-ikot pero hindi niya namalayang nakasakay na siya ng elevator at nakarating sa pinakamataas na palapag kung saan ang exclusive na opisina ni Vincent. Sakop ng buong opisina nitong kabuuan ng palapag at napakagandang pagmasdan ang tanawin sa itaas. Dahil bago pang opisina, bukod sa mga wala lamang shelves ay sofa at ang mesa lamang ni Vincent ang naruroon. Sa labis na pagmamasid hindi niya namalayan
na may ibang tao na palang nakapasok sa opisina. Dahil nakatalikod siya dito, hindi niya ito napansin. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa opisina ng asawa ko?" Tumaas ang sulok ng labi ni Calista nang marinig ang sinabi ng babae. Lantaran na dahil wala na ako," bulong niya sa isip. "Tinatanong kita kung anong ginagawa mo dito sa opisina ng asawa ko." Umikot si Calista at hindi na siya nagulat nang makita si Odelia, ang asawa ni Vinson. Ito ang unang beses na makita niyang babae sa personal. Hindi niya namalayang tumaas ang isang kilay niya habang kinikilatis ang babae, pero hindi napansin ng kaharap dahil natatabunan ng sombrerong noon niya. "Ako ang nag-design ng building na to at sinisiguro ko lang na maayos sa mga kinalabasan hanggang sa kasuluk-sulukan. Magandang ang interior. Hindi ko lang akalain na mahilig palang magpapasok na hindi kaaya-ayang may-ari ng building na to." Tinignan niyang wala ulo hanggang paa si Odelia. Bilib nga rin naman siya sa taste ni Vincent sa babae. Morena, matangkad, malaki ang hinaharap. Parang siya. Kung gandang pag-uusapan, hindi rin pakakabog ang babaeng kaharap niya. Sobrang Latina. "Ikaw si C?" Katulad niya'y matiim rin siyang pinagmasdan ni Odelia. Tumigil ang mata nito sa nakaumbok niyang tiyan at nagkaroon ng hinala. "Kung ikaw nga si C na sinasabi ni Vincent, ay tanggalin mong takip ng mukha mo. Hindi mo na kailangan maging isang misteryoso. Lalo na kung may project ka sa Alcaraz Group." Nagkibit ng balikat si Calista at naglakad patungo sa pinto. Wala siyang balak na sundin ang kagustuhan ng babae. "My apologies. Hindi ang isang kagaya mo ang pwedeng mag-utos sa akin kung anong gusto kong gawin." "Enjoy the view here, Mrs. Alcaraz." Pinagdiinan niyang huling kataga bago to tinalikuran sa kapinitang seradura ng pinto, pero bigla yung bumukas mula sa labas at muntikan pang matamaan ang tiyan ni Calista ng pagpabukas na pinto. Pero mabilis siyang nakaiwas. Nang tignan niya kung sinong kaharap ay muntik na niyang makalimutang huminga nang makita si Vincent. Nakasuot ito ng plain blue na business suit at napakagwapo at malakas ang dating nitong tingnan. Noong una, kita dito ni Calista kanina ay kagad na niyang naramdaman ang mabilis sa pagpintig ng puso. Aminin niya man o hindi, ay sabik na siyang makita at mayakap si Vincent. Pero alam niyang hindi pwede. Kaya kahit na nasasaktan at nadudurog, ang puso'y pinilit niya ang sariling ngitian ito. Bagamat may harang ang kanyang pisngi, ay alam niyang makikita nitong pagkilos ng kanyang labi dahil siya manipis lang ang tela. Vincent was frowning deeply at imbis na sa mukha ay sa tiyan niya rin tumigil ang mata nito at kitang-kita ni Calista na may kakaibang kumislap sa mga mata nito. Bumuka ang bibig ng lalaki para magsalita, pero walang lumalabas na kahit na anong salita mula dito. "Vincent, you're here!" Lumapit sa kanila si Odelia at kaganitong nilingkis ang braso na parang sawa sa braso ni Vincent. "This woman is claiming that she is the famous architect C. Kaya naman pumasok siya dito sa office mo nang walang paalam. Anong masasabi mo, Vincent? Tama bang ginawa niyang pagpasok sa hindi naman niya pagmamay-ari?" Rinig na rinig ni Calista ang sarkasmo sa boses ni Odelia, pero hindi siya nagpaapekto. Muli siyang ngumiti, hinarap si Vincent na ngayon ay matiim na nakatingin sa kanya. "You saw me in the ribbon cutting, Mr. Alcaraz. I highly doubt that you doubt me." Malambing ang boses niya. Ibang-iba yon sa tunay niyang boses dahil may suot siyang voice changer. Hindi niya nakita sa seremonya kanina si Odelia at mukhang huli itong dumating. "What are you doing here?" Mababa ang boses at walang emosyong tanong ni Vincent. Hindi na walang ngiti sa labi ni Calista nang sumagot. "I want to admire my work." "Hindi. I'm not asking you." Tinalikuran siya nito at iwinaksi ang braso ni Odelia bago nagsalita. "Bakit nandito ka na naman?" Tanong nito sa babae. Nagtaka si Calista sa ikinilos ni Vincent at sa malamig na trato nito kay Odelia. Pero wala na siyang pakialam. Ang gusto niya lang ay makaalis sa opisina na yon bago pa sumikip ang dibdib niya. "Vincent, gusto ko lang bisitahin ang bago mong opisina. Baka may gusto kang ipagawa pero naabutan kong babaeng ito." "Gusto ko sanang makita kung siya talaga si Architect C. Pero mukhang ayaw niyang tanggalin ang suot niyang veil." Huminto si Vincent at umikot paharap sa kanya. He leaned on the mahogany table and his fingers drummed on the table. "I am always curious, what does the famous Architect C look alike? Ang huli nating pagkikita ay nakatakip din ang mukha mo at ngayong nagkita tayong muli ay nakatakip din ang mukha mo. Sa tingin ko tuloy ay may tinatago ka, Architect C." Mahinang napatawa si Vincent.
Please, don't mind me asking. Calista composed herself and didn't fall for Vincent's words. Oh, I am so ugly that I need to cover my face. Mr. Alcaraz? Kaswal na sagot niya na walang halong kaba. Tumangutango si Vincent. A woman shouldn't defy their face, mostly when she was a talent. Like you, Architect C. Magaling kang arkitekto, kaya hindi mo dapat pansin ng sasabihin ng ibang tao kung ano man ang itsura mo at hindi mo dapat ikakahiya. Dahil para sa akin, lahat ng babae may kanya-kanyang ganda. Nang marinig yun ni Calista ay gusto niyang mapaismid, pero pinigilan niya sarili. I remember our last meeting. You were still slim like my wife's body. Hindi ko alam na may asawa ka na pala. Mukhang malapit ka ng manganak. Ilang buwan ang tiyan mo, Architect C? Kung hindi ako nagkakamali, magkatulad kayo ng aking asawa. Calista glanced at Odelia and frowned. Salitang tiyan ng babae, paano to magiging katulad niya na malapit ng manganak? Mukhang nakuha ni Vincent kung anong nasa isip niya, kaya kagad itong nagsalita. Oh, she's not. I am talking about my runaway wife. Natigilan si Calista at hindi makapagsalita. What the hell is this guy talking about?